guys, Ashdal here and welcome back to my channel! For those who haven't subscribed yet, kindly subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga susunod nating video. For today's video, dadalhin ko naman kayo dito sa Dolores, Quezon Province. Ito yung lugar na pinupuntahan madalas ng mga turista, manggagamot, namamanata at iba't ibang klase ng tao tuwing Holy Week. A little backstory, when I was younger is nagstay kami dito ng family ko. Like, meron kaming parang resta house dito sa location na to. If I'm not mistaken, nag-study din ako dito from daycare to grade 1. So, medyo marami na din akong kilala dito at nakakakilala sa akin. So, it's been a while since my last visit here. So, if I'm not mistaken, that was around 2021. Kasama ko si Carl and yung family namin. So, ayun, samahan niyo ako sa aking journey while itour ko kayo dito sa mga places na talaga namang dinadayan. Tara! So, ito na nga, bumiyahe na kami from Batangas going to Dolores, Quezon. Dumaan kami sa Padre Garcia going to Chaong, Quezon. Then from Chaong Public Market, you have an option to ride a jeepney or tricycle papuntang Dolores. Pero since wala pa masyadong tao, we chose to ride a tricycle na lang for only 170 pesos. Super init, so for safety, we have to rehydrate regularly. Kaya for the drink, ang mga first ng water. Sabi nga ni Mimiya, drink your water, B. When we arrived sa bayan ng Dolores, dumaan na rin kami sa Our Lady of Sorrow Shrine. Then outside, super daming tinda. Merong mga food stalls sa tabi, and since medyo nagutom sa biyahe, ayun, sakto, merienda time eh. Nag-food trip muna kami. Kain ng kain, ang sweet ni Lala, may pasubo effect pang bongga, kabag kayo dyan. Then after that, we continue our travel by riding a tricycle again to Santa Lucia, which is our destination for 150 pesos. Medyo nostalgic yung feeling and nakakapanibago din kasi ang dami nang nabago, like ang dami ng establishments and sementado na halos lahat ng daan. I feel so old na talaga. And as usual, we will be staying at Casa Garcia, owned by Lola Nita. And ito rin yung tuluyan ng mga samahan. I remembered nung bata ako, binibaby nila ako dito. Nakakamiss lang talaga. Napakaraming rooms dito. Ang dami ding plants na pwede mo i-admire. Super bait din na mga caretaker at na-maintain nila kung anong vibe nito nung bata pa ako. So relaxing and feel at home talaga. Eto nga pala yung room na pagsistayan namin sa buong Holy Week. Provided na yung mga basic necessities ng kwarto, like yung bed, yung unan, meron na din ditong electric fan, and very spacious din to. And eto naman sa baba yung kusina. Naalala ko, dito ako naghihintay dati habang nagluluto si Lola Nita ng iba't ibang food, like favorite ko doon is yung bilo-bilo. If nakain kayo ng sobrang sarap, and favorite ko siya sa merienda. Eto nga pala si Lola Nita, sobrang bait niya. Then after namin malagay yung mga gamit namin and makaligo, we had our dinner at super sarap ng pagkain, and syempre for the sipag ang mga person, tamang hugas lang with Lala, baka di na kami pakainin kasi tomorrow. Syempre, Kimi lang. After that, nag-sleep lang kami. Di na ako nakapag-video since medyo pagod din. Then, gumising kami ng maaga kasi we got invited daw for the inauguration ng Our Lady of Mount Banahaw Church. Kaya ayun, lumabas kami at naghanap ng breakfast. Meron sa malapit na nagtitinda ng pansit, sopas, champorado, and lugaw.
Sopas napili ko since favorite ko, then lugaw kay Lalab. Kain-kain lang kami ni Lalab, may pa-Shanghai pa si ate na sobrang siksik sa laman. After a while, nagtipon-tipon na ang mga ka-sisters ko. For the join as banal ang person. Quick outfit check muna. Inang Milagrosa shirt, white skirt, and slide. Shee, baby! Eto si Lalab, outfit check din daw siya. Syempre, Inang Milagrosa shirt for the win. So, ayun, nag-start na kami sa paglalakad. Then, sa daan, may nakasalubong kaming horsey-horsey. Then, ayun, nadaanan din namin yung simbahan dito sa Santa Lucia. Grabe, sobrang tanda na ng church na yan. And after ng medyo mahaba-habang lakaran, nakarating na kami sa registration area ng Our Lady of Mount Banahaw Church. And ayun, provided nila yung service papasok since medyo malayo pa ng konti yung mismong church. Ang lawak ng place, ang dami pang dinidevelop na mga structures. So, for the tour muna and picture-picture. Kahit medyo mainit laban lang for the vitamin D, medyo maaga pa kasi. Ang ganda ng overlooking view and ang ganda din ng CR. Goods talaga para kang nasa sanctuary. Nagsimula na nga yung program and ribbon cutting. And sabi ng mga organizers, lahat ng pumunta ay kasali sa ribbon cutting. And pinakipan nila yung mga pieces of ribbon, symbolizing na we are part of the history of what they have started in Dolores, Quezon. Ito nga pala yung samahan ng Inang Milagrosa along with other samahan singing a chant to bless the new church. Then nagpaagaw sila ng coins and candies just like the usual opening of establishments. Syempre, di tayo papahuli. Pampaswerte din sa wallet to, no? After matapos ng gathering and everything, eto na, may pa-food sila afterwards. For the pila kami and ang healthy ng food na sineserve nila. Wala mo ng baboy at Holy Week. So, masaning na kayo, time-lapse ulit ng kain. We try to capture the elegance of the place. Sorry, medyo newbie pa ha. Later in the afternoon, naghanap naman kami ng merienda. So, pumunta kami sa mga food stalls na taon-taon namang makikita rito every Holy Week. Grabe, ang daming tinda, daming food, and ang daming pwedeng bilhin. Pera na lang kulang, lamayan, Kimi! Then, pag uwi sa transient, may food ulit. May pa-Korean seafood soup. Super nagustuhan ko kasi mahilig ako sa seafood. So, ayan muna for today. Bukas ko ulit kay Igala!